Narito ang listahan ng 30 books na naglalaman ng mga aral sa self-development, negosyo, kaisipan ng yaman, at tagumpay, kasama ang maiikling summary ng bawat isa. Ang mga aklat na ito ay maaaring basahin sa loob ng isang buwan, isa bawat araw, at tiyak na magbibigay ng positibong epekto at magpapabago ng buhay mo. Books on Wealth and Success. Isa, Rich Dad Poor Dad, by Robert Kiyosaki. Tinuturuan nito ang mga prinsipyo ng financial literacy, passive income, at investment para sa yaman. Dalawa, The Millionaire Next Door, by Thomas J. Stanley. Ipinapakita ang ugali ng mga ordinaryong tao na nagiging milyonaryo sa pamamagitan ng pagtitipid at tamang pamamahala ng yaman. Tatlo, Think and Grow Rich, by Napoleon Hill. Pinapaliwanag ang lakas ng mindset, layunin, at pagkilos sa pagkamit ng yaman. Apat, The Richest Man in Babylon, by George S. Clason. Naglalaman ng timeless lesson sa financial management na nasa anyo ng kwento. 5. Your Money or Your Life, by Vicky Robin. Tinuturuan kang baguhin ang relasyon mo sa pera, para maabot ang financial freedom. Books on Mindset and Personal Growth. 6. Atomic Habits, by James Clear. Kung paano baguhin ang maliliit na ugali para makamit ang malalaking resulta. 7. The 7 Habits of Highly Effective People, by Stephen Covey. Prinsipyo ng pagiging produktibo, relasyon, at tagumpay. 8. Mindset, The New Psychology of Success, by Carol S. Dweck. Ang pagkakaiba ng fixed mindset at growth mindset sa tagumpay. 9. Grit, by Angela Duckworth. Tinuturo ang halaga ng tiyaga at passion para maabot ang tagumpay. 10. Awaken the Giant Within, by Tony Robbins. Kung paano kontrolin ang iyong isip at damdamin para baguhin ang buhay mo. Books on Productivity and Focus. 11. Deep Work, by Cal Newport. Ang kahalagahan ng malalim na focus para sa malalaking resulta. 12. Getting Things Done, by David Allen. Sistematikong paraan ng pagpapabuti ng productivity. 13. The One Thing, by Gary Keller. Kung paano ito ng atensyon sa pinakamahalagang gawain. 14. Make Time, by Jake Knapp at John Zaretsky. Mga estratehiya para gawing mas makabuluhan ang araw mo. 15. Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, by Greg McKeown. Paano tumutok sa pinakamahalaga at alisin ang hindi mahalaga. Books on Entrepreneurship and Business. 16. The Lean Startup, by Eric Ries. Prinsipyo ng mabilis at epektibong pagsisimula ng negosyo. 17. 0 to 1, by Peter Thiel. Paano gumawa ng bago at makabagong negosyo. 18. The $100 Startup, by Chris Guillebeau. Kwento ng maliliit na negosyong naging matagumpay gamit ang minimal na kapital. 19. Crushing It, by Gary Vaynerchuk. Kung paano gamitin ang social media para sa personal brand at negosyo. 20. Blue Ocean Strategy, by W. Chan Kim at Renee Mauborn. Paglikha ng bagong market space para sa negosyo. Books on Financial Freedom. 21. I Will Teach You to Be Rich, by Ramit Sethi. Isang praktikal na gabay para sa financial independence. 22. The Automatic Millionaire, by David Bock. Kung paano maabot ang yaman ng walang stress. 23. Financial Freedom, by Grant Sabatier. Step-by-step na gabay para maabot ang financial independence sa maikling panahon. 24. The Simple Path to Wealth, by J.L. Collins. Paano gawing simple ang investment at pagyaman. 25. Die with Zero, by Bill Perkins. Kung paano i-maximize ang kita, oras, at karanasan sa buhay. Books on Influence and Relationships. 26. How to Win Friends and Influence People, by Dale Carnegie. Mga sikreto sa maayos na relasyon at komunikasyon. 27. The Art of War, by Sun Tzu. Mga estratehiya sa kompetisyon at tagumpay. 28. Influence, The Psychology of Persuasion, by Robert B. Cialdini. Ang agham ng panghihikayat at epekto nito sa negosyo. 29. Never Split the Difference, by Chris Voss.
Mga aral mula sa FBI Negotiator para sa pag-uusap at kasunduan. 30. Start with Why, by Simon Sinek. Ang kahalagahan ng malinaw na layunin sa negosyo at buhay. Tips para sa pakikinig sa Tagalog audiobook summary sa loob ng isang buwan. Gumawa ng schedule, magbasa ng isang libro bawat araw o hatiin ang oras sa umaga, tanghali, at gabi. Maglaan ng 1 hanggang 2 oras kada araw. Alisin ang distractions at mag-focus sa pakikinig. Mag-take notes. Isulat ang mga mahahalagang aral na natutunan mo. I-apply ang natutunan. Huwag lang basta makinig, isabuhay ang mga prinsipyo para makita ang resulta. Simulan ang pakikinig sa mga ito, at sigurado akong magbabago ang pananaw mo sa buhay at yaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga bagong Tagalog audiobook na i-upload natin.